Nabulabog ang umaga ni Andy Sanchez nung magsisisigaw si Madam Martha mula sa living room ng malaking bahay. Galit ito sa kanya. Andy, di ba sabi ko, dapat hindi papasobrahan ng tubig itong tulip flowers. Ikaw na babae ka, lumaki ka ba sa kuweba o ano? My gosh! Daing ng matanda. Bahagyang namutla ang mukha ni Andy. Agad niyang tinigil ang ginagawa para daluhan ang amo sa sala. Nagsasalubong ang kilay ng matanda at mukhang konting kibot na lang mananampal na ito. Ano pong problema, ma'am? At talagang tinanong mo pa? Tiga mo yan! Nalantayong bulaklak na centerpiece mismo nitong living room! Paano mo reremedyohan yan ngayon, ha? Patuloy nitong pagtalak habang nakapamewang. Napakamot na lang ng ulo si Andy. Wala siyang kaalam-alam patungkol sa pag-a-arrange ng mga bulaklak. Hahanapan ko ho ng paraan, ma'am, pasensya na po. Puro na lang ako pagpapasensya nito. Wala man lang bang kapalit yung pagtulong na ginawa ko sa'yo? Maybe do your best, ganon? Kaasar na batang ito? Padabog na umalis ang matanda. Napaiwas na lang ng tingin si Andy dahil nag-uumpisa ng magbulungan ng mga kasambahay na kasama niya sa trabaho. Pinupkop siya ni Ma'am Martha matapos itong malaman na baon siya sa utang. Dulot ng pagkamatay ng kanyang kuya Eric. Umabot na sa puntong nangangalkal siya ng basura dahil sa labis na gutom nung iniligtas siya ng ginang. Kaya kahit gaano pa ito kamaldita, tinitiis ni Andy dala ng utang na loob. Ano pat hindi siya sinasaktan nito ng pisikal. Ayos lang kahit sabunin siya ni Ma'am Martha araw-araw. Matapos ibilad ang nababad na bulaklak, pumunta siya ng kusina para ipagpatuloy ang pagluluto. Lumapit ang isa niyang kasamahan na si Leslie. Alam mo, Andy, hindi kita gets. Ba't di ka nalang umalis dito sa bahay ni Ma'am at magtrabaho sa malayo? Hindi ka naman niya hawak sa leeg para magpakaalipin ka ng ganito. Nagkibit balikat siya. Saan naman ako pupunta? Wala na akong kapamilya. Nag-iisa na lang ako. Buti nga rito may mauuwian pa ako tapos kahit papano, naaawa si Ma'am Martha sa akin. Huwag mo nang intindihin yung nangyari kanina. Umiling ito sa kanya. Paano hindi? Ikaw na lang lagi ang napagbubuntungan. Buti sana kung bato kami para hindi makaramdam ng awa, no? Yamot na sabi nito. Inilihis lamang ni Andy ang paningin. Kung talagang may pakiang mga ito sa kanya, edi sana pumapagitna sila sa tuwing napapagalitan siya. Minsan pa nga ginagamit nila ang pangalan ni Andy para makalusot kay Ma'am Martha. Iniisip kasi ng ilan sa kanila na siya ang paborito. Kaya ganito na lang siya kung sulsulan na umalis. Tinapos niya ang paghahanda na makakain. Pinuntahan ng ginang sa silid nito. Ma'am, luto na po yung almusal niyo. Labas na ho kayo. Oh, alright. Patapos na ako. Ano nakahanda, iha? Yung paborito niyo pong mushroom soup tapos garlic bread. May hinanda rin po si Leslie na sandwich para sa inyo at may salad din. Bumukas ang pinto at sumilay sa wakas ang isang ngiti sa labi ng ginang. I'm ready. Pwede bang buksan mo itong messenger ko? Look again, baka nag-message na si Sam. Hindi pa rin niya ako nire-replyan. Binusisi niya ang cellphone ng ginang at nasigurong hindi nga nagpadala ng mensahe ang binata. Nakita niya ang profile picture nito kaya napahinto siya. Hindi pangkaraniwan ng kakisigan ni Sam Sebastian Amir. May halo ito ibang lahi kaya ang apil ay hindi masukat sa unang tingin. Hindi niya mapigilang tumitig sa account nito. Oh, nakatunganga ka pa riyan. Did he text or not? Inis na anang, Ma'am Martha. Wala po eh. Mukhang busy na busy si sir. Kaya hindi niya na kayo makontak. Gusto niyo po bang i-video call ko na? No? Wag. Baka maistorbo siya. Akin na yung phone. Tumabi si Andy para hindi na mainis ang amo. Inasikaso niya ang gawain habang nag-aalmusal ang ginang. Tumingin siya sa papasikat na araw habang nagwawali sa labas at napangiti. Nung isang buwan lang, hindi niya inakalang magiging malaya pa siya. Mula kasi nang mamatay ang sa aksidente ang kanyang kuya Eric, siya na lang ang natira para asikasuhin lahat ng naiwan nito. Naipit siya sa dami ng aasikasuhin. Napilitan siya mangutang alang-alang sa magiging burol at pagpapalibing dito. Binawi ang kanilang bahay at mga kagamitan
kaya naging palaboy siya ng ilang linggo. Pinulot siya ni Ma'am Martha nung minsang tulungan niya ito mula sa mga mandurukot sa talipapa. "Andy, tawag ka ni Ma'am!" Sigaw ni Leslie. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay. "Ma'am, tawag niyo raw po ako?" "Oo, tapos na akong kumain dito, ang daming tira. You can start eating now habang may inasikaso ako dito sa laptop ko." Alok ni Ma'am Martha. Sige po." Tumabi si Andy sa ginang at nagumpisang lantakan ng almusal. Tinapik ng matanda ang kanyang kamay. "Pwede ba? Ayusin mo naman yung kilos mo. Kala ko pa naman na wala na yung pagiging masiba mo. You really can take the jungle out of an animal, huh?" "Kung ma'am, pasensya na po, na-excite lang." Ang totoo niyan, sadyang hindi lang siya sanay sa kutsara at tinidor. Lalo pa kapag ginagamit to sa sandwich. Kahit sa palabas, di naman ganon. Sadyang si Ma'am Martha lang yata ang nagpauso. Ganon nito kagarbo. Sa susunod ha, never again. Anyway, heto. Tignan mo yung picture ko sa isang magazine. Do I look good? Maraming nagsabi. Beige and cream ang kulay ko. Elegant, sophisticated and classy. Opo ma'am, ang ganda niyo po dyan. Yun nga lang, bakit hindi pantay yung buhok niyo? Hanggang leeg na nga lang. Mas mataas pa dito sa kanan kaysa sa kaliwa. That's fashion. Hindi ko alam kung paano i-explain sa isang manang na gaya mo. Huwag ka mag-focus sa buhok, okay? Ang tanong ko, maganda ba? Oo naman, ma'am. Maganda. Kayo lang yata ang kilala kong magsisisenta na pero napaka-sexy pa rin kung manamit. Pinupuri mo ba ako, palihim na iniinsulto? Nagangat ng kilay si Ma'am Martha sabay irap. Well, tama ka naman. Ako lang ang may lakas ng loob na maging fashion icon sa edad kong ito. Kung di ko ipapakita ang natutunan ko sa Milan, edi paano malalaman ng lahat na isa akong diva? Ang galing niyo ho. Pero mas gusto ko po itong puting dress niyo. Para po kayong panauhing pandangal sa graduation. Sumilay ang sakit sa mukha ni Ma'am Martha. Inilihis nito ang tingin at pinatay ang laptop. Kung nag-invited lang ako sa graduation ni Sam, yan nga sana ang susuotin ko. Kaso ewan ko ba kung bakit, hindi ako inimbitahan. Kahit sa after party wala man lang text o tawag. Nag-expect pa naman ako nun. Para bang hindi man lang ako naalala ng anak ko. Ganun ho? Yes. Ikaw, wala ka bang alaala kasama ang mga magulang mo? Wala po eh. Si Kuya Eric po talaga yung namulatan ko. Sabi niya, iniwan kami ni na mama at papa sa kamag-anak nila. Kaso, sinalantas sina tita ng bagyo, kaya kinailangan naming umalis. Para hindi sila mahirapan sa pagpapatayo ng bagong bahay, hindi na kami mahikikain sa kanila. Nalungkot ang mukha ni Ma'am Martha. Ang tatag ninyo ni Eric, ano? I can tell that he is a good man. Sadyang hindi niya lang alam kung ano ang dapat gagawin. I'm sure, kung buhay lang siya magkakasundo sila ni Sam. Kahit cold ang anak ko, gustong-gusto niya ang taong masisipag. Namana niya sa akin, of course. Naiinggit si Andy kay Sam. Kung may nanay siya na gaya ni Ma'am Martha, talagang dadalawin niya araw-araw. Ano ngayon kung maarte ito? Sino bang hindi magiging pihikan habang tumatanda? Madali naman itong pakisamahan. Oh look, sumagot na siya sa akin. Basahin ko ang chat niya, he can't come. May tatapusin daw siya sa trabaho kaya hindi siya tutuloy. Nalungkot si Ma'am Martha. Hinintay ko ang chat niya tapos ito lang. Pwede niyo naman po siya i-video call, ma'am. Para kahit busy si sir, makikita niyo pa rin siya. Suhestyon ni Andy. Gusto ko siyang mayakap, okay? It's been months nung huli kami nagkita sa personal. Wala po tayong magagawa, busy raw eh. Pero kapag ang papa niya may kailangan, agad-agad siyang pupunta. He will cancel all of his appointments. Paano naman ako? Paghihimutok ng ginang. Nawalan tuloy ng lasa ang pagkainginunguya ni Andy. Kapag nakita niya sa personal itong si Sam, talagang pagsasabihan niya. Hindi na ito dapat pinagdadamutan ng atensyon ng ina. Dapat maging patas ito sa dalawang magulang. Matanda na si Sam para dibdibin pa ang paghihiwalay ng parents niya. Hindi pwede ito. I have to confront him. Isasama kita sa office ni Andy. Magbihis ka na maayos. Please, wag mong isuot yung chipipay mong bestida at bulaklaking hairband.
Talagang iiwanan kita sa kotse. Litanya ni Ma'am Martha bago tumayo. Sumunod si Andy kahit bahagyang napapangiwi dahil nadamay muli siya sa inis ng amo. Sige ho ma'am, maliligo na ho ako. Hindi niya alam kung anong aasahan. Ngayon lang siya makakapunta sa kumpanyang pagmamay-ari ni Sam. Ayon sa narinig niya, may pinamamahalaan itong mining company sa syudad at iba't ibang karatig na rehiyon. Duda niya, hindi pang karaniwan ang trabaho ng binata. Matapos magbihis, agad siya naghintay sa sala. Isang sulyap lang ni Ma'am Martha sa kanya, agad itong umirap. What's that? Iha naman, sabi ko be presentable. Saan ka magsiserve? White shirt at faded na pantalon? Sinamahan mo na rin sana ng cap para ihahatid na lang kita sa malapit na catering services dito sa atin. Magbihis ka. Hindi ko hahayaan na makita ako ng mga amiga ko na may kasamang ganyan ng bihis. Okay naman ho. Malinis. Presentable. Ba't talaga ilalaban mo pa? Halika rito, hahanapan kita ng damit na babagay sa'yo. Hinila siya ng ginang papasok ng silid nito hanggang sa maharap sa malaking walk-in closet. Tumayo ka lang dyan. Don't move. Pagagandahin kita, Andy. Kinakabahan man, masayang pinapanood ni Andy kung paano siya asikasuhin ni Ma'am Martha. Hindi ko inakalang babagay din pala sa'yo ang beige at cream. In fairness, nagbuka kang alta dahil sa dress na ito. Umikot ka nga. Sinunod niya ito sabay ngiti. Maganda po ba, ma'am? Yes, malamang perfect. Ako ang nag-decide eh. Ngayon lagyan natin ng accessories. Heels, pati bag. Marami ako rito kaya bibigyan kita. Wag mo na isuoli. Ayokong gumamit ng mga bagay na pinaglumaanan ng iba. Dagdag ng ginang habang namimili ng kanyang susuotin. Nakontento sa wakas si Ma'am Martha matapos ang ilang ulit na pagpapasubok na iba't ibang klase ng heels sa kanya. Oh iha, you look stunning. So unang tingin para tayo mag-inayin nga lang, hindi ka clear skin. Tapos yung ngipin mo hindi perfect like mine. Halika, make-upan kita para lalo kang gumanda. Ilang minuto pa, natapos sa wakas ang grand makeover nito sa kanya. Hindi na dinibdib ni Andy ang mga pasaring ni Ma'am Martha dahil totoo namang hindi siya likas na perpekto. Lumaki siya sa hirap, kundi nga dahil sa aircon nitong bahay ni Ma'am Martha, mananatiling sunog ang kanyang balat. Malaki ang utang na loob niya sa amo. Kaya hanggat maaari magiging tapat at loyal si Andy kay Ma'am Martha. Halos hindi siya nakilala ni na Leslie sa kanyang paglabas ng silid. Maingat siya naglakad sa takot na baka mabalian sa taas ng heels na suot. Nalukot ang mukha ni Ma'am Martha habang nakamasid sa kanya. Dear, magpaka na muna habang nandito pa tayo. Naiinis ako sa lakad mo. Pasensya na po, ma'am. Pagpasok sa kotse, bumuntong hininga ang matanda. Ayoko na pumunta kay Sam. Tapos kapag hindi siya available, magmumuka akong kawawa habang naghihintay sa lounge area. Kapag nandyan ka, hindi na ako loli kung titignan. Kuha ko po. Well, good. Nagbabasa ng balita si Ma'am Martha. Samantalang si Andy, busy sa pagpipindot ng cellphone niyang keypad upang replyan si na Leslie. Nagtatanong sila kung ba't siya isinama ng kanilang amo sa lakad nito. Is that your phone? Dear, ang bag may Birkin ng brand. Tas ang cellphone mo, keypad? Pagpansin ng matanda, matibay itong keypad ko, no? Ito nga po agad binili ko nung nasweldohan niyo po ako nung huli. What? Meron ka gumagamit ng social media? May Facebook ba yan? Wala po, pero may snake naman. Tignan niyo po, high score ko. Tinapik ni Ma'am Martha ang kanyang kamay. Ikaw talagang jologs ka, no? I pity you. Dapat marunong ka makisabay sa panahon. Hindi naman po masamang magpaiwan sa luma, lalo na kung di afford yung mga bago ngayon. Hindi siya pinansin ng ginang. 2 oras silang bumiyahe hanggang makarating sa wakas sa isang mataas na building na binubuo ng halos 20 palapag. Sumunod si Andy kay Ma'am Martha sa takot na mawala. Hi, I'm Maria Martha Lim. Ako ang mother ni Sam. Can you call him and tell him I'm here? Good morning, ma'am. I will call the president right away. Maupo po muna kayo sa lounge. Magpapadala po ako ng refreshments in a while. Alright, thank you. Halos malulas si Andy sa modernong disenyo ng building. Espesyal din ang bihis ng mga empleyado dahil masyadong formal.
Isara mo nga yung bibig mo, dear. Sorry po. Naghintay sila ng 10 minuto. Nakailang follow-up na si Ma'am Martha pero hindi pa rin bumababa si Sam. Miss, saan po yung banyo niyo rito? Naiihi na siya kahihintay. Lalo pat malamig ang buong lugar, tapos nakabistida pa siya. Baka punuan ngayon sa ground floor, subukan niyo na lang sa taas. Magtanong-tanong lang kayo doon. Sagot ng isang empleyado. Kumaway si Andy kay Ma'am Martha at sumenyas. Tumangulang ito sa kanya, kaya agad siyang pumasok sa isang bakanting elevator. Tinangka siyang tawagin ng receptionist nung mapansin siya nito. Pero nagsara na ang elevator. Pinindot ni Andy ang destinasyon at naghintay. Nung bumukas ang lift, nakaharap niya ang mukha ni Sam. Nakapamulsa ito at mukhang bagot na naghihintay. Suot ang formal na navy blue suit at mahabang slacks. Hindi kuha sa picture kung gaano katangkad ang binata pero ngayon, alam ni Andy. Lagpas 6 foot ang height nito. Sino ka? Ba't ka nakasakay sa presidential lift? Po, makikihilang sana guest po ko, sir. Tiningnan siya ni Sam mula ulo hanggang paa bago ito umatras. Follow me. Dinala siya nito sa isang pribadong lugar at pinagamit ng banyo. Nagugas siya ng kamay pagkatapos. Salamat, sir. Advice ko lang po, ang laki-laki ng building niyo pero kapos naman sa restroom. Baka pwede niyong dagdagan para mas madali po. Yung hindi naakyat dito tapos may istorbo pa kayo. Samandalang binata sa pinto at tumingin sa kanya. Hindi naman ako inaabala ng mga empleyado ko kapag naiihi sila. Guests are usually ushered to the left wing of the ground floor kung gusto nilang gumamit ng banyo. Anyway, tapos ka na? Let's go down. Kalmadong paliwanag nito bago nagunat. Sige po, salamat ulit. Nalanghap ni Andy ang mamahaling pabango ni Sam nung pumasok sila ng elevator. Tiningala niya ang likod nito at napansin sa wakas ang nakasulat na pangalan sa unahan. Presidential lift. Ibig sabihin hindi para sa bisita ang elevator na sinasakyan niya. What's your name, miss? Ngayon lang kita nakita dito. Andy po yung pangalan ko? Tumunog ang kanyang phone kaya kinuha niya ito sa bag. Si Ma'am Martha ang tumatawag. Hello? Pababa na po, kasama ko si Sir Sam. Okay po. Excited na binaba ng ginang ang linya. Hinarap ni Andy ang binata. At nakita ito na seryoso ang tingin sa kanyang cellphone. May problema ba, sir? Wala naman. Ang ganda ng telepono mo. May personality. Talaga po? Yes. Mala Ice Age. Ang itsura parang kapag ginamit mo dapat may antena. Kinalikot ni Andy ang cellphone at nilabas ang antena para magpatugtog ng radyo. Kapag FM po, kailangan ilabas to. Kundi naman ayos lang kahit nakatiklop. Hindi siya nakakaapekto sa tawag. Lumiwanag ang mukha ni Sam. Ngayon natawa na ito sa kanya. Are you serious right now? Opo! Nakita niya naman kanina kung paano ko siya gamitin sa tawag, di ba? Umiling si Sam at lumapit pa sa kanya. Bumukas na ang elevator at sabay silang naglakad paalis. Sinong kasama mo dito? Kung di pa kayo aalis, baka gusto niyo sumama sa akin mag-lunch. Saan po yun? Teka, nandito po si Ma'am eh. Nagmamadaling lumapit si Ma'am Martha at yumapos ito kay Sam. Saan? Mabuti naman at bumaba ka na. Kala ko talaga lilipas na naman na buong araw na hindi kita nakikita. Ma, please. May mga nakakakita sa atin. Saka na po kapag nakalabas na tayo ng building. Kinakahiya mo ba ako? No, it's just that. Dito ako nagtatrabaho, ma. May mga empleyado akong hinahandle dito. Professional ang imahe ko sa kanila. Natawa ang ginang. It doesn't matter. Anak kita kaya pwede kong gawin ang gusto ko. Kung di kita inire, makakapagtrabaho ba sila sa kumpanyang gaya nito? Come here, Andy. Dumilim ang mukha ni Sam. Mas pinili nitong bilisan ng paglalakad upang makalabas agad ng establishmento. Bumaling ito kay Andy maya-maya pa. Magkakilala kayo? Si Mama ba ang kasama mo papunta dito? Yes po. Kanina ka pa hinihintay ni Ma'am Sir eh. Nagtagal ang mga mata ni Sam sa mukha niya. Agad namang pumagitna si Ma'am Martha. Palihim itong kumindat sa kanya. She's a daughter of my friend. Ikaw, Andy, matagal ko nang sinasabi sa'yo na tawagin mo akong tita at wag na yung ma'am. Hindi ka nakikinig. Nakuha niya ang ibig nito ipahiwati kaya ngumiti siya. Sorry po, tita. Hindi lang po ako sanay.
Nakita niya kasi ang magazine na ako ang cover dati. Kaya ganyan na lang siya kapormal sa akin. She's a well-educated woman. As you can see, maganda na at sexy pa. Umiling si Sam at pinagbuksan sila ng kotse. I'm not looking at someone just because they're sexy or beautiful, ma. I would rather like someone who's interesting kasi generic. Nakangiting sagot ito sabay sulyap sa kanya. Napakurap si Andy. Mukhang siya yata ang tinutukoy ni Sam bilang interesting. Hilaw na tumawa si Ma'am Martha. Well, kung gusto mo pang kilalanin si Andy, kailangan mo ako samahan sa mga lakad namin. Fan na fan ko ang dalagang yan, Sam. Sumulyap sa kanya ang binata, pero hindi na ito umimik pagkatapos nyon. Isang text ang pumukaw sa atensyon ni Andy. Nabulabog ang katahimikan dahil sa ringtone niya. I-silent mo nga yan, dear. Tunog laruan na nabibili sa bangketa. Daing ni Ma'am Martha. Yumuko lang siya at binasa ang mensahe. Inutusan siya ng ginang na sumunod lang sa kahit anong sabihin ito. Dapat daw wag niyang hadlangan ang pagiging close nila ng anak. Nag-alala tuloy si Andy dahil mukhang hindi pa nakakainom ng maintenance ng kanyang amo. Anong pinagsasabi nito? We're here. Ani Sam nung makarating sila sa isang high-end na restaurant. Ipinaghila sila nito na upuan na makapasok sa loob. Sit beside me, Andy. Opo, sir. Huwag mo na akong tawagin sir kahit Sam na lang. Sige pa. Saka lamang bumaling ang binata sa ina nito. Ma, here. Kamusta kayo ng mga nagdaang linggo? Ngayon, nangangamusta ka. Nung isang araw lang, di mo ako magawang replyan. Naging tensyonado ang mukha ni Sam. Agad na tumawa si Ma'am Martha. Siyempre alam ko naman na busy ka lang, anak. Naging successful ka because of your very own effort. And I understand that. Umiling si Andy. Pero dahil matanda na kayo, ma'am, dapat hindi kayo pinagdadamutan ng atensyon nitong si Sam, no? Hindi naman siguro kabawasan yung mag-reply habang nasa banyo o kapag kumakain. Naniniwala po ako na kapag may gusto may paraan. Napakurap si Sam. Tama ka. I'm sorry, ma. Susubukan ko maging attentive. Thank you. I would love that very much. Sana hindi nakakaabala sa'yo na nandito si Andy, son. Sumilay ang isang pilyong ngiti sa labi ni Sam. Gusto ko nga nandito siya, ma. I can't help but notice. Kakaiba si Andy at bihira sa gaya natin. Gaya niya? Like ano? Bobita? Aanga-anga? I mean innocent, ma. Nasamid si Andy sa tubig na iniinom. Sumulyap siya kay Ma'am Martha at halos mapanguso. Ba't naman nagawa pa siya nitong sabihan ng ganon? I am joking, iha. Ikaw talaga hindi mabiro. Dumating ang appetizers at nagsimulang kumain si Sam. Sinundan niya ang kilos ng binata para hindi magmukhang ignorante sa ginagawa. Si Ma'am Martha naman, paunti-unti kong sumubo ng pagkain. The lunch was great, love. Magkita tayo ulit next time, okay? Nag-alangan si Sam sa sinabi ng matanda. I'm not sure kung available pa ba ako sa susunod, mama. Nagsalubong ang kilay ni Ma'am Martha. Isasama ko si Andy kaya sana nandyan ka. Hindi ko masabayan ang hilig niya pero ikaw, halos nasa same age bracket lang kayo. Baka matulungan mo ako, right? Kung gano'n naman pala pag-iisipan ko, hindi ko mahuhulaan ang schedule ko dahil minsan may pabigla-biglang meeting, ma. I will notify you, alright? Thanks, son. Nung makabalik sila ng ginang sa kumpanya, hinatid sila ni Sam sa kotse ng ina nito. Bye, ma. Mag-ingat kayo sa daan. Bili ng binata bago inabot ang kamay ni Andy. Nice to meet you. Ha? Nice to meet you rin, Sam. Nauutal niyang saad. Hinalikan ng binata ang kanyang palad bago umalis. Agad na inamoy ni Andy ang kamay. Nag-alala siya dahil baka amoy ulam ang palad nung halikan siya ni Sam. Are you kissing your hand? Porque hinalikan ng anak ko, ikikiss mo na rin? Yamot na saad ni Ma'am Martha. Di po inamoy ko lang. Di ako nakapaglagay ng alcohol kanini. Do you like my son? Kahit sino, magkakagusto kay Sam. Simpatiko ang binata. May malalapad na balikat. Mahahabang binti, malinis manamit at gwapong muka. Gayon pa man, pinili niyang sabihin ang sagot na gustong marinig ni Ma'am Martha.
Hindi ko po gusto si Sir Sam, ma'am. Nababagay po sa kanya yung babaeng mayaman tapos sexy, maganda. Fashionista. Buti alam mo. Kaya interesado sa'yo si Sam ngayon kasi akala niya mayaman ka at maganda pa. Alam mo kung bakit? Because I'm a good stylist. Kung iba nag-ayos sa'yo, baka hindi ka nilingon ng anak ko. Patutsyada pa nito, bago natatawang umirap. Naging tahimik ang kanilang biyahe pa uwi. Kinalikot ni Andy ang cellphone habang si Ma'am Martha ay nagsisearch sa iPad nito. Maya-maya pa bumuntong hininga ang ginang. I've decided. Ma'am, ano po yun? Andy dear, kahit kailan naman hindi ako nagdamot sa'yo, di ba? Opo, ang bait-bait niyo po sa akin. Yes, binayaran ko ang utang mo tapos pinagstay pa kita sa bahay ko. Saan ka makakahanap ng among gaya ko, right? Yes, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa kabaitan niyo. Ngumiti ang matanda sabay tingin sa labas. Gusto ko nakakitin mo si Sam. The more that he is interested in you, mas gugustuhin niya lumapit sa akin kasi iisipin niyang ako ang tulay sa pagitan niyo. That's a good plan, right? Ba't di niyo na lang po siya kausapin ng masinsinan, ma'am? Mukhang okay naman kayo kanina. Mukhang okay kasi nasa publiko. He's like that kasi ayaw niyang ma-issue. Sawa na ako manlimos ng oras sa anak ko. He's my only son and I'm his only mother. Pero kung isnabi na paghintay niya ako, para bang wala akong magandang idinulot sa buhay niya. Kailangan ko pa bang lumuhod, Andy? Hindi po, ma'am. Exactly. Ngayon kapag inakit mo siya at magmi-meet kayo sa bahay, makikita niya kung gaano ako kabait. Gugustuhin niyang tumira sa poder ko, tapos iiwan niya yung papa niya para sa akin. Napakurap si Andy. Masyado masagana ang imahinasyon ng kanyang amo. Ma'am, parang imposible naman yung gusto niyo. Sa palagay ko mas magiging effective kung kukumprontahin niyo si Sir Sam pati na yung papa niya. Nawala ng kulay na muka ni Ma'am Martha. Para bang natatakot ito na harapin muli ang dating asawa. Nope. Hindi ko na kailangan kausapin si Dennis. Wala ka nang paki sa kung anong gusto kong mangyari. Gagawin mo ba o hindi? Masama po yung manloko, di ba? Mas masama yung hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Wala kang ibang gagawin kundi akitin si Sam. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Tandaan mo, nakatira ka sa poder ko. Oo na po, gagawin ko na. Good. Pagkarating sa bahay, nagutos si Ma'am Martha na ilipat lahat ng kanyang kagamitan mula sa maid's quarter, papunta sa silid na katabi mismo ng master's bedroom. Lahat ay namangha. Kahit sina Leslie hindi na siya pinariringgan. Ngunit kahit masaya ang kanyang amo, siya naman ay nababahala. Talaga kayang walang masamang mangyayari sa kanya? Lumipas ang ilang linggo bago nagsimula si Andy sa kanyang misyon. Ibinaba siya ni Ma'am Martha sa isang intersection ng kumagat ang dilim. Namanhid ang paa niya sa suot na high heels at panayang lingon ng ibang tao sa kanyang direksyon. Miss, 1-5 okay na? Malisyosong sabi ng isang mama habang dumadaan ito sa kanyang harapan. Pinanlisikan niya ito ng mga mata. 1-5 ang mukha mo, hindi ako walker. Sigaw niya. Ilang sandali pa, isang itim na kotse ang huminto sa harap ni Andy. Bumaba ang bintana mula sa likod at sumilay ang mukha ng kanyang target. Sam, ikaw pala. Good evening, dito kayo dumadaan? Oh, ikaw naman, ba't ka nandito? Mag-isa ka? Are you going somewhere? Makasakay ka na sa amin, we'll get you there. Malayo-layo pa yung pupuntahan ko sure ka na ayos lang? Okay lang, Andy. Mag-isa naman ako sa bahay kaya kahit anong oras ako uwi, wala maghahanap sa akin. Bumaba ito para pagbuksan siya ng pinto. Sumulyap siya sa likod kung nasaan ang van ni Ma'am Martha bago sumama kay Sam. Saan mo balak pumunta? Magkikita kami dapat ni Tita Martha ngayon Magdi-dinner sana kami kaso hindi ko alam kung saan yung location na sinabi niya. Let me see the text. Heto. Natawa ang binata. Wow, naka-touchscreen ka na ngayon nakaluwag-luwag kami ng konti. Di pa nga ako sanay. Pero pinag-aaralan ko para same tayo ng gamit. That's great. Talaga bang bumili ka niyan para magkapareho tayo? Sweet mo naman. Inilihis ni Andy ang paningin. Ang totoo niyan, si Ma'am Martha ang nagbigay nito sa kanya para hindi siya pagtawanan ni Sam. Di ka ba busy? Kapag inatid mo ako, magkikita kayo ni Tita Martha. It's fine. Hindi mo ba narinig ang sinabi sa akin ni Mama last time?
She wants me to spend time with her. Wala rin naman si Papa sa bahay. He's out, dating some women I don't know. Matagal na palang hiwalay ang mama at papa mo? Yeah, childhood sweetheart sila. Sabay na nag-aral at lahat-lahat. Pero kung kailan tumanda, saka sila nagsawa sa isa't isa na para bang hindi totoo ang true love, ano? Yumuko si Andy at hindi na nagsalita. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Sam kaya alam niyang sensitibo ang usapang ito. Naghintay siya na ilang saglit bago nagtanong. Ikaw ba, Sam? Naniniwala ka pa rin ba sa true love? Yes. Ayokong tumanda mag-isa, Andy. Ayoko malungkot. When everyone around you breaks up, and their marriage annulled, gusto ko na maging iba. I want my love to be strong and flourishing. Aalagaan ko't paglalaanan ng oras. Pero bakit single ka pa rin? Natawa ang binata sa kanya. Lahat ng mga nakakasalamuha ko araw-araw, di ko sila type. Karamihan may kanya-kanyang motibo, kaya lumalapit sa akin. Parang hindi tinakda ng panahon. Napalunok si Andy. Kahit siya mismo, may kakaibang motibo sa pagdikit sa binatang ito. Kaya gano'n na lang ang interes ko sa'yo, nung una tayo magkita. And I'm hoping na kapag nagkakilala tayo ng lubos, you will find me pleasant as well. Pahayag ni Sam. Napahawak sa dibdib si Andy. Malinis sa mukha ni Sam. Mabango, gwapo kung pumorma at malumanay kung magsalita. Ibang-iba ito sa mga lalaking pumapasweet na para bang nagtatawag lang ng aso. O hindi kaya may mga pick-up lines na bastos. Tapat si Sam sa kanyang intensyon at mukhang hindi ito yung tipong nagsisinungaling para makuha ang gusto. Sinabi nito sa driver ang address. Ilang saglit pa agad nakita ni Andy ang mukha ni Ma'am Martha sa labas na isang mamahaling shop. Iha, you're here. Bati nito na makababa sila. Sabay baling kay Sam. Oh, may uniko iho is here too. What a coincidence. Halina kayo, let's eat inside. Hindi alam ni Andy kung anong o-orderin. Si Sam ang namili para sa kanya. They can't go wrong with pasta. Sigurado ako magugustuhan mo ito dahil savory at mabango. For drinks, this mango milkshake would be good for you. Salamat, Sam. What about me, son? Ano sa tingin mo ang pwede sa akin? Kahit anong may damo, ma. Alam ko mahilig ka sa salad. Damo talaga. Ginawa mo na akong kambing. I'm sorry. Let me try again. Hanapan ko kayo ng putahe mula sa menu. Malambing nang umiti ang ginang. Nasiyahan si Andy habang pinapanood ng dalawa. Hindi nagtagal nag-umpisa silang kumain. Oh my God, sinigang na baboy? This is not good for my skin, no way. O-order nila ako ng salad for myself. Sam naman eh. What? Yan kaya ang niluluto ni Papa para sa atin dati. You used to love it. Akala ko magugustuhan mo. Who wants to eat that? Greasy. Mabigat sa tiyan tapos tataas lang ang presyon ko. Ikaw talagang bata ka. Yumuko ang binata at hindi na nagsalita pa. Sa isang iglap na wala ang sweet na usapan ng mag-ina. Napailing si Andy. Naiintindihan niya kung walang alam si Sam sa hilig ni Ma'am Martha. Lalo pat hindi ito nakatira sa poder ng ina. Ang hindi niya maintindihan kung ba't gano'n na lang ang pag-ayaw ng matanda sa tuwing naaalala ang ama ni Sam. Hindi kaya may madilim na rason sa gitna ng paghihiwalay ng mga ito? May retreat ang empleyado namin para sa year-end celebration ng kumpanya. Sasama ako para sa okasyong yun. Yun nga lang wala akong partner. So I was hoping, Andy, ikaw sana ang date ko. Yun ay kung ayos lang. It's just for 1 week. Saan ba gaganapin yan? Sa Isabela. May pribadong resort doon ng kaibigan ko. Nakausap ko na may-ari kaya handa na ang lahat. Agad na tumango si Andy. Diyan nakatira yung kapatid ng papa ko eh. Ang sabi maganda raw talaga sa Isabela. Sasama ako, Sam. That's great. Ako ang bahala sa'yo. Can you give me your number? Tatawagan kita para sa oras at lugar kung saan magkikita. Sige, heto ang phone ko. Inobserbahan lang sila ni Ma'am Martha. Nagulat si Andy dahil himalang hindi ito nagpumilit na sumama. Noong oras na para umuwi, nag-offer si Sam na ihatid siya. Baka on the way lang din ang bahay niyo ah. May I know where you live? Tanong nito. No. Ako na maghahatid kay Andy. Marami pa kaming pag-uusapan. Right, girl? Yes po, tita. Masayang bumaling ang matanda sa anak. Narinig mo?
Kaya sige na, may next time pa naman kaya magkikita pa rin kayo, okay? Alright, bye mom. Humalik si Sam sa pisngi ng ina bago nagmamadaling umalis. Umirap ang matanda nung sila na lang ni Andy ang naiwan. Ano ba nakita niya sa'yo? You're not even that beautiful. Kung ikukumpara ka sa iba kong kilalang dalaga, you're a bit too plain. Baka gusto ng anak niyo ng plain, ma'am. Hindi ko naman po tinutukan ng baril si Sam at pinilit siya na mag-iinteresado sa akin. Ay wow! Talagang proud ka pa. Nagsasabi lang po ng totoo, ma'am. Kung sa bagay, lalaki siya. Sa pagtagal, mawawala rin ang pagkagusto niya sa'yo. Pero habang gusto ka pa niya, sasamantalahin natin ang pagkakataon at ilalakad ng bongga ang pangalan ko. Kuha mo? Opo, ma'am. Habang nandun ka, banggitin mo lagi ang pangalan ko. Make sure na talaga magigilty siya at tatawag siya sa akin para sabihing miss na miss niya na ako. I really want to hear him say that he loves me. Lumaki ang lalaking yun na malayo ang loob sa akin. Huminga siya ng malalim at nangako sa ginang. Hindi ko po kakalimutan ang lahat ng yan, ma'am. Hindi na sayang ang pagtulong ko sa iyo, Andy. That's why thankful ako na nagkakilala tayo. Kapag nagkaayos kami ni Sam, huwag ka mag-alala, babayaran kita ng malaki. Kahit wala na pong bayad, ma'am. Mabait naman po si Sam. Gusto ko na magkalapit kayo. Marahan niyang sabi, alright, aasahan ko yung sinabi mo. Lumipas ang ilang linggo. Muling nakita ni Sam si Andy. Nabawasan sa wakas ang bigat na kanyang nararamdaman sa dibdib. Ilang gabi niyang kinausap sa text ang dalaga. Nakikipagparamdaman kung interesado rin ba ito pabalik sa kanya. Hindi pa rin napapawi ang pagkagusto ni Sam sa babae. Kahit pa hindi siya nito naiintindihan, sa iilang usapin patungkol sa trabaho. Yet, he's excited to see her again. Inabangan siya ng dalaga sa bus stop suot ang isang manipis na yellow sundress at beige na flip-flops. Mukhang excited na ito sa trip. Mas lalo tuloy siyang nasiyahan. Mahaba ang biyahe. Sigurado kang kakayanin mo na nakabistida? You'll be riding with me. Ano palang dapat kong suotin? Wala namang requirement kung anong dapat mo suotin. Pero baka gusto mo mag-long pants. Mainit yun eh. Ito na lang, Sam. Alright, may dinala akong kumot para sa'yo. Just in case na lamigin ka sa biyahe. Salamat ah. Nagpatugtog si Sam para naman hindi maburo si Andy habang nasa passenger seat. Did you sleep well? Kagabi sabi mo halos di ka makatulog sa kaba. Di ba obvious yung eye bags ko? Nasabihan pa nga ako ni Tita Martha na ang ignorante ko daw. Di naman, Andy. Ba't nga pala kinamama ka nag-stay kagabi? Napapansin ko na lagi kayo magkasama ha. Kunot toon niyang tanong sa dalaga. Masaya siya dahil nagkakilala sila pero hindi ibig sabihin nun. Hindi na siya naiilang sa pag-aaligid ng kanyang mama. Tungkol dyan. Siyempre nagpatulong ako sa kanya pagdating sa mga damit na dadalhin at pagme-makeup na rin. Alam mo ang galing ni Tita Martha pagdating sa fashion, no? Binigyan niya pa nga ako ng ilang set ng kolorete at accessories. If you want, I can buy those for you myself. Hindi mo pa siguro napapansin kay Mama. Kasi bago lang kayo magkakilala pero once na tumanggap ka ng tulong mula sa kanya, hindi ka niya natitigilan. She will latch on you and suck you dry. Hindi linta si tita, okay? Mama mo yun. Paano mo nakakayang sabihan siya ng ganyan? Nasamid si Sam sa sariling laway. Sumulyap siya kay Andy at umiling. Mas kilala ko siya dahil nanay ko siya. Sana sumagi yun sa isip mo. Tumigil ito sa pamimilit at tumingin lang sa unahan. Sorry kung nangingialam ako. Huwag na natin pag-usapan si Mama. Hindi ko na siya babanggitin. Mukhang nag-aalangan si Andy pero sa huli, hindi na siya pinilit pa ng lalaki. Nakahinga ng maluwag si Sam. Ayaw niyang magkalabuan sila ng dalagang ito dahil lang din sa kanyang ina. Malinaw sa kanya kung anong klaseng magulang ito. Hindi niya na kailangan ng ibang tao para sabihan siya kung paano pakikitunguhan ng ina. Tumagal ng halos 5 oras ang biyahe bago nila narating ang resort. Pagod na binuhat ni Sam ang gamit nila ni Andy. Bumaling siya sa babae. Nang makita itong aligaga at kinakagat ang kuko. Magsusugat yung kamay mo. Anong problema? Lumapit naman ang sekretarya. Sir, pasensya na.
hindi ko pala naisama yung pagbubuk sa magiging kwarto ni Miss Andy. Wala na pong bukas na regular room. Lahat po reserved na. Napahawak siya sa noo. What? May VIP suite pa bang bukas? Then get her one. Charge it on me. Ito ang card ko. Pinigilan siya ni Andy. Hinila siya nito sa isang tabi. Sam, nasabi sa amin ng concierge kung magkano ang isang gabi sa isang exclusive na silid. Ang mahal-mahal. Kung may ganong halaga ka, invest mo na lang sa negosyo. Matutulog na lang ako dito sa labas. Namumot lang sabi nito. Tuluyang natawa si Sam. Di pwede ang sinabi mo, guest kita. I invited you here. I'm sorry kung dahil sa lapses ng sekretarya ko naiipit ka. How about staying in my room? Malaki yon. Matutulog na lang ako sa couch. Anong couch? Hindi pwede. Ako na lang matutulog doon. Ako na lang sa couch. Hindi ikaw. Kasi dapat nagpapahinga ka eh. Nag-drive ka pa naman ng buong araw tapos hindi ka komportableng magpapahinga mamaya. Then it's settled. Halika na. Pinagtitinginan ng ibang empleyado si Sam. Nagtataka sila kung sino itong si Andy at kung ano ang kanilang relasyon. Ngayon lang ito nagsama ng babae sa kanilang outing. Kaya lahat sila naninibago. Wow! Ang laki-laki nga ng kwarto mo, Sam! Excited na ani Andy. Tignan mo sa bintana. Inayos niya muna ang mga bagahe bago nagpalit ng damit para makahiga na sa kama. Paglabas niya ng banyo, ini-inspeksyon pa rin ni Andy ang kagamitan sa loob. Sinipat niya ito ng tingin. Di ka mo magpapalit ng damit. Change into some comfy clothes. Sige. Hinintay ni Sam ang paglabas ng dalaga. Gumawa siya ng harang sa gitna ng malaking kama. Andy, dito ka na humiga. Malaki pa ang espasyo. Sayang naman ko ako na matutulog dito. Habang ikaw nagpapakahirap sa couch. Panimula niya na makalabas ito. Sigurado kang ayos lang. Natameme si Sam sa tanong na yon. Paano ba naman kasi? Lumabas si Andy sa banyo na tanging bathrobe lang ang suot. Umusli pa ang legs nito habang pilit tinutuyo ang basang buhok. Naligo ka? Tanong niya sa wakas. Oo, maalinsangan eh. Kahit pa may aircon, nalilimahid katawan ko sa lagkit ng pawis. Pero ang bilis mo naman yata maligo. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang totoo, hindi ako nag-shampoo at conditioner. Sayang kasi yung langis na nilagay ni Tita Martha dito kung sasabunin ko rin lang. Doon siya natawa. Come here. I-blow dry natin ang buhok mo. Nagsuot ka ba ng underwear bago ka lumabas? Hindi. Bakit hindi? Magbihis ka na muna. Kasi basa sa loob. Dito na lang ako magpapalit. Pwede ba doon ka muna sa kabila? Napalunok si Sam pero sumagot pa rin. Sige. Dali-dali siya naglakad paalis. At nagpa siyang kumuha ng alak mula sa stash ng maliit na kusina. Lumipas ng 3 minuto bago umugong ang katok mula sa silid. Binalik ni Sam ang bote ng alak. Hinugasan ng ginamit na shot glass. Pagpasok niya ng silid, nakita niya nagpupunas pa rin ng buhok si Andy. This time, suot nito ang isang pulang lingerie. Uminit ang mukha ni Sam. Tumikim siya bago lumapit sa dalaga. Ito na ba yung damit na pinabaon ni Mama sa'yo? Itong dress? Oo. Babe, hindi lang dress ang tawag dito. Bakit? Pangit pa? Marami kaya ako nakita sa TV at magazine na ganito yung suot. Bagay sa kanila. It suits you well. Masaya ako kasi hindi ka naiilang suotin yan. Kahit pa nandito ako sa kwarto. Bahagyang yumuko si Andy upang itago ang ngiti. Lumambot ang puso ni Sam dahil sa mayumi nitong ekspresyon. Let's sleep. Mamaya, bumaba tayo para makapag-dinner kasama ang iba pa. Sumunod si Andy sa kanya. Ilang dangka lang ang agwat nila kahit pa may harang sa gitna. Salamat, Sam. Sleep well, Andy. Nagsuot si Andy ng isang floral dress kinagabihan. Wala siyang ibang kolorete sa mukha bukod sa lip tint at blush. Nakasunod sa kanyang likuran si Sam. Suot ang isang puting sando at khaki pants. Abala ito sa phone. Nag-update ako kay Papa. Kinukumusta yung lakad natin. Di ko dala phone ko eh. Pwede ba mag-send ka ng text kay Tita Martha pa sabi thank you? Saglit na natigilan si Sam. Bago tumango. Sige. Napangiti si Andy. Buti na lang, napapakiusapan ito. Nagustuhan mo ba yung buong lugar? Ang saya-saya mo. Oo naman no. Nakita mo ba yung dagat?
Ang interior nitong lugar. Naku, para ako nasa ibang bansa. Someday, kapag mahaba-haba ang bakasyon ko, dadaling kita sa lugar na gusto mo. You want to go abroad? I will take you there. Ipapasyal mo ako doon as a friend? Yes, as a friend. Hoping for more? May chance ba na umusad yun, Andy? Inikot niya ang tingin sa paligid bago matamang tumango. Oo naman, bakit hindi? That's enough motivation for me. Gusto kong pareho nating ma-enjoy ang may in love, Andy. Naalala niya ang sinabi ni Ma'am Martha. Ang sabi nito, malilimutan din siya ni Sam na mabilis magbago ang puso nito. Pero hindi naman yun ang kanyang naoobserbahan sa binata. Minsanan sila magkita. Gabi-gabi sila nagchat-chat. Pero hindi sapat yun. Minsan nga, namimiss niya pa ito. Kahit kailan, hindi siya pinilit ni Sam na makipagkita o pumunta sa opisina nito. Willing ito maghintay kung kailan siya libre. Kung simple lang ang pagkakakilala ni Sam, igagapos ito ni Andy sa sarili. Yun nga lang, anak ito ni Ma'am Martha. Dumaan ang 3 araw. Ginugulo ni Andy sa pakikisaya sa mga empleyado ni Sam. Nariyan ang kabilaang palaro at pakain. Kung magtatagal pa ito, lolobo na ng husto ang kanyang pisngi. Gusto ko sanang bisitahin yung lugar ng tita ko. Naalala mo yung sinabi ko, yung kapatid ni Papa? Paalam niya kay Sam nung minsan magpahinga sila sa gilid ng adult pool. Saglit lang, magpapalit ako ng damit para may pagmaneho kita papunta doon. Saan nga uli yun? Naku, wag na. Magtatawag na lang ako na maghahatid sa akin doon. No. Wala ka ibang kakilala dito sa Isabela. We should not risk it. Wait for me. Wala na ibang nagawa si Andy, kundi ang tanawin ng binata. May mainit na haplos sa kanyang puso mula sa pag-aalala nito. Ngayon lang siya ulit nakatanggap ng ganitong pagpapahalaga. Tara na, here's the jacket. Pumunta sila sa parking lot upang ilabas ang kotse. Ilang saglit ang lumipas at papunta na sila sa tagong barangay na tinitirahan ng kanyang tita Elaine. Hindi kita nakitang gumamit ng phone na ilang araw sa pagsistay sa resort. Hindi ka ba tumawag sa mga kakilala mo? Your parents, your siblings, or friends? Ulila na ako eh. Wala na yung mga magulang ko, kahit yung kuya ko wala na rin. Ako na lang mag-isa rito sa mundo. Nandiyan sila tita Elaine pero syempre may sarili din yung pamilya. Oh damn, my bad. Ang saya mo kasi, iniisip ko ang mga gaya mo. Tiyak na lumaki sa isang masayang pamilya. Kaya nga nainggit ako sa'yo eh. Nariyan pa si Tita Martha pero hindi mo siya gaanong pinapansin. Matanda na yung mama mo. Di habang buhay. Kaya niyang hintayin kung kailan ka may free time. I know. Nahihirapan lang akong kalimutan yung ginawa niya nun. Sabihin mo nga sa akin. Tinuon ni Andy ang tingin sa binata habang bumubuelo itong lumiko sa isang intersection. Mama is a fashion icon. Celebrated by everyone. Maraming pictures kasama mga sikat na artista. Mapa-Hollywood man yan o dito sa atin. Kahit ikaw nga idol mo siya. But I never got to know her more than you do. Dismayado si Mama kasi hindi ako babae. She wanted a daughter. Hindi naman sapat yun para dumistansya ka sa kanya. Di naman ako ganun kababaw, Andy. Mama cheated. May binahay siyang ibang lalaki habang nasa ibang bansa siya. Ang alam ni Papa, busy lang siya sa clothing line na balak niya itayo. Yun pala may iba na siya. She got pregnant. Gusto niya ipaako kay Papa ang bata dahil hindi siya papanagutan ng kalaguyo niyang foreigner. Bumagsak ang panga ni Andy. Hindi siya nilingon ni Sam at nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Binata na ako nung mangyari yun. Hindi malakas ang kapit ng bata sa sinapupunan ni Mama. She lost it. Iniwalayan siya ni Papa at hindi ko matanggap yung ginawa niya. Andy, she was too good to that baby. Hindi nga niya kayang dumalo sa parent-teacher meeting noon para sa akin. Pero para sa batang yun, handa siyang lumuhod at magmakaawa kay Papa. Anak niya rin naman ako pero di siya ganun sa akin. Nag-init ang mga mata ni Andy. Agad siyang umiling. Di na kita pipilitan na makapag-close sa kanya. Thank you. Di ko maintindihan kung ba't nagpupumilit si Mama na pumasok sa buhay ko ngayon. She spent her youth having fun. Na para bang kahit isang beses hindi ako sumagi sa isipan niya. Tapos ngayon, gusto niya kunwari limot ko na lang lahat. Don't get me wrong, Andy. Hindi ako galit kay Mama.
Sadyang di ko lang kaya magkunwari na hindi niya ako nasaktan nun. Inabot ni Andy ang braso ni Sam at marahan itong tinapik-tapik. Nagmamaneho ka. Wag na lang natin pag-usapan to. Ano bang gusto mo malaman? Nakailang girlfriend ka na? May 3 akong ex. One was in high school. Isa rin sa college. Then yung huli kong karelasyon 2 years ago with a long-time friend. Lahat ba sila matatagal mo naging girlfriend? Yes. Pinakamatagal ay 6 years. Yun ang huli kong karelasyon. Nakaramdam si Andy ng kirot sa dibdib. May nararamdaman ka pa ba para sa taong yun? Wala na. Ako ang nakipag-iwalay kasi nahuli ko siyang may iba na. We were engaged for a year. Handa na ang lahat tapos biglang nagkaganon. Sakit siguro nun para sa'yo, no? For a while, yes. Pero sa tuwing naaalala ko kung ano yung ginawa niya, nagpapasalamat na lang ako kasi natuklasan ko agad. Hindi ko sinapit yung sakit na pinagdaanan ni Papa. Imagine supporting someone. Then malalaman mong ginagago ka. Naiba ka, Andy. Alam kong di ka gaya na iba dyan. Inilihis ni Andy ang muka para itago ang takot na nadarama. Hindi niya kakayanin, oras na siya naman ang pagbuntungan ng galit nito. Ilang oras sila nagpaikot-ikot bago nakita sa wakas ang maliit na barong-barong ng kanyang tita Elaine. Bumaba siya, dala ang pinamili nila on the way. Tita Elaine? Sino yan? Lumabas ang ginang at agad tumitig sa kanya. Teka, sino ka? Ikaw ba si Andy, anak ni Temyong? Ako po, tita. Pinatuloy niyo kami ni kuya noon dito bago kami pumunta ng syudad, di ba? Pasensya na kung ngayon lang ako dumalaw. Pinalapit niya si Sam sa kanyang tabi. Bakas ang gulat sa mukha ng binata pero agad nung napalitan ng saya. Good afternoon po, ma'am. Anong ma'am? Tita Ellie na lang din itawag mo sa akin, iho. Pasok kayo, tara sa loob. Nagkumustahan sila at nagpalitan pa ng mainit na yakap. Nung sumapit ang gabi, agad silang umalis pabalik ng resort. Mag-ingat kayo sa daan. Salamat sa mga pinamili mo, Andy. Bumalik ka rito kapag kailangan mo ng tulong, ha? Maluhaluhang pumasok ng kotse si Andy. Sinalubong niya ng nagtatakang tingin si Sam. Oh, ba't parang nakita ka ng multo? Sabi ni Mama galing ka sa isang prominenteng pamilya. Pero yung tita Elaine mo nakatira sa isang simpleng bahay. Paano nangyari yon? Natameme si Andy. Hindi niya matingnan si Sam. It's okay if you don't want to share. Baka toxic din ang pamilyang pinagmulan niyo. You can tell me everything. Hindi kita pag-iisipan na masama. Pagaksyang tumawa. Sam. Ang totoo niyan, di talaga ako mayaman. Nakilala ko si Tita Martha kasi tinulungan niya ako na magipit ako. Git pa rin wala na. Di naman ako successful gaya na iniisip mo eh. Tumangulang si Sam sa kanya. Okay, that explains it. May mga bagay na hindi ka alam. If you're rich, you'd know how to operate some gadgets. Focus dapat sa quality imbes sa presyo pagdating sa pagkain at pagbili ng mga accessory. Dear, matagal na tayo sa resort pero kumukunot pa rin yung noo mo tuwing dumarating ang resibo natin. Sorry ako, nagpanggap ako mayaman, Sam. Silly. Sino niloko mo? Tumawa ito ng malakas. I'm just glad inamin mo agad. Si Mama nagsabi na mayaman ka. Kaya wala kang dapat ikahiya. Does she know the truth? Oo. Baka gusto ka rin ni Mama para sa akin kaya sinabi niya yon? Isang mapaglarong ngiti ang inilabas ni Sam. Kung gayon, maniniwala ako na maganda ang taste niya. I still think you're perfect. You don't need to worry, Andy. Hindi nakahinga ng maluwag si Andy. Bagkos, lalong bumigat ang kanyang dibdib. Gusto niyang aminin ang lahat kay Sam. Pero baka tuluyan namang magbago ang isip nito. Sinakta na ito ng ina noon. Niloko pa ng ex at ngayon heto siya. Dadagdag ba siya sa magiging trauma ni Sam? Inom daw sila. Niyayaya tayong sumama. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Tatalunin ko kayong lahat. Sabi mo yan ha. Huwag kang susuka sa kama. Talagang bubuhatin kita para ihulog sa pool. Pinalo niya ang braso ni Sam at humalakak ito bago inabot ang kanyang palad. Hinalikan ng binata ang kanyang kamay bago matamis nung ngumiti. Tuluyang nalusaw ang puso ni Andy
Sa payapa nitong ekspresyon, hulog na hulog siya kay Sam. Sa buong gabing pag-iinom, walang ibang ginawa si Andy kundi saluhin ang bawat galaw ng lalaking katabi. Kahit ang paglagok ni Sam ng alak, memoryado na ng kanyang isip. Minsan niya nang hiniling na sana pulutan na lang siya para maranasan niya ring dumampi ang labi nito sa kanya. Kanina ka pa tahimik. Di ka ba nababagot sa usapan nila puro tungkol sa trabaho? Kilala ko kung sino-sino ang tinutukoy nila. Ikaw, hindi ka pamilyar sa mga yon kaya mababagot ka talaga. Tinapik ni Sam ang kanyang pisngi bago saglit at tumingin sa kanyang labi at uminom ng alak. Natuyo ang lalamunan ni Andy. Saglit siyang yumuko. Saka sumulyap muli sa mukha ni Sam. Naabutan niya ito nakatitig sa kanya. Alanganin siyang umiti. Umakyat na tayo. Anong gagawin sa taas? Dapat ba may gawin para umakyat dun? Nababagot na ako dito eh. Tumayo si Sam at naglahad ng kamay. Let's go. Imbes na dumiretso sa elevator, pumunta ito sa gitna ng kainan kung saan may live band na tumutugtog. Isinayaw siya nito sa gitna ng maraming tao. Walang ibang nakakita sa mga mata ni Sam, kundi siya lang. At mapapansin doon ang pride sa mga mata ng lalaki. Nung makapasok sila sa silid, isang matinding desperasyon ang dumapos sa puso ni Andy. Inabot niya ang kwelyo ni Sam at hinalikan ng binata ng mariin. Tumugon nito, kumapit sa kanyang bewang. Nilaro nito ang zipper ng kanyang bestida. Hinihintay ang kanyang pagtanggi. Umabot na sa higaan at walang pag-ayaw sa mukha ni Andy. Pagkasabik lamang at excitement ang naroon. Nung matapos ang gabi, nasaid lahat ng kumpiyansa ni Andy sa sarili. Nung makabalik sila sa syudad, agad nagpaalam si Andy kay Ma'am Martha. Pagpasok pa lang sa sala. Gusto niya na umalis sa poder nito, habang hindi pa huli ang lahat. Aamin siya kay Sam. Walang kwenta yun na isip nating plano. Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Dismayadong anang ginang. Kung hihingi ho kayo ng tawad sa kanya, baka posibleng lumambot ang puso ni Sam, ma'am. Pasensya na po, di ko kaya lokohin si sir. Mahal ko na po siya eh. Mahal? Nasisilaw ka lang sa pera niya, yon lang yon. Ba't ka ba nagkakaganyan? May nangyari ba sa inyo? If that's the case, then tell me. Sabihin nating buntis ka and then I can use the opportunity to teach him about raising kids. Agad siyang umiling. Mamula po. Ang totoo niyan, gusto ko na umalis dito. Tapos na po ako sa pagbabayad ng utang na loob ko sa inyo. What? Saan ka naman pupunta? Wait, kakausapin ko muna si Sam. Papakiramdaman ko kung sawa na ba siya sa'yo. Kung oo, then you're free to go. Babayaran kita kung hindi pa. Keep being his friend at isama mo ko tuwing magkikita kayo. Isang boses ang maririnig mula sa pintuan. Hindi na kailangan, Mama. I will block both of you para patas. Lumingon si Andy at halos mapaluhod sa gulat. Hawak-hawak ng binata ang naiwan niyang cellphone sa kotse. Hindi maipinta ang mukha nito sa pinaghalong gulat, pagkadismaya at sakit. Andy, anong ginawa mo? I told you everything. Kahit kaluluwa ko, handa akong ilahad at ipakita sa'yo, but you lied again. Alam mo kung anong pinagdaanan ko. Sam, please makinig ka sa akin. Sinubukan ni Andy na abutin ang kamay ng binata, pero nandidiri itong umatras. Tinapon ni Sam ang kanyang cellphone. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Hindi kita mapapatawad. Sigaw nito bago tumakbong paalis. Lumandas ang luha sa pisngi ni Andy. Gusto niyang habulin si Sam, pero alam niyang wala itong may dudulot na maganda. Ano pa pwede niyang sabihin? Umatras si Ma'am Martha at pagod na umupo sa sofa. Your job here is done. Makakaalis ka na. Bibigyan kita ng pera bilang kapalit sa ginawa mo. Dati, ayaw niya lang sa akin. Now he hates both of us. At least I'm not alone. Gusto niyang sigawan ng ginang, pero alam niyang bingi ito sa opinyon ng iba. Bukas sa mga mata niya sa tunay na ugali ni Ma'am Martha. Hindi ito mabait gaya ng inakala niya. Kinuha ni Andy ang lahat ng gamit at nag-isip kung saan siya tutuloy.
Lumipas ang 5 buwan. Naging payapa ang mga araw ni Andy sa bahay ng kanyang tita Elaine. Namasukan siya bilang tindera sa isang palengke, habang ingat na ingat sa kilos dahil lumulobo na ang kanyang tiyan. Matagal na siyang walang balita kay Sam. Pinangunahan ni Andy ang nararamdaman nito. Nag-decide siya sa kung ano ang dapat gawin ni Sam, kahit wala pa siyang kaalam-alam sa pinagdaanan nila. Naisip niya na masyado siyang mapapel at bait-baitan sa wala sa lugar. Ngayon mag-isa siyang palalakihin ng batang simbolo ng kanyang kasalanan kay Sam. Iha, may bisita ka rito. Tamad siyang bumangon. Sumilip siya sa labas ng bintana para tignan kung sinong tinutukoy ng kanyang tiyahin. Bumungad sa kanya ang mukha ni Sam. Nagmamadaling bumaba ng hagdan si Andy at hinarap ang lalaki. Malupit ang ekspresyon nito. Nariyan ang galit at pagkadismaya sa kanyang ginawa. Gayunpaman, may kislap din ng pag-asa habang sumusulyap sa kanyang tiyan. Hanap mo ako? Paano hindi? Limitado lang ang mapupuntahan ng gaya mong ulila, Andy. Kung di ka aasa kay mama, dito ka sa tita mo didikit. Inilihis niya ang tingin at kalmadong umiti. Sakit mo naman magsalita, Sam. Pues ikaw, masakit yung ginawa mo. Ano, gagamitin mo ang batang to para ipilit sa akin si mama? You want me to forget all the bad things she did and my dad, huh? Hindi. Umalis na ako sa poder niya. Hindi na nga ako bumalik eh. Hindi na rin ako nagpakita. Wala akong balak na gamitin ang bata. Iniwan ko na masalimuot na buhay sa syudad, Sam. Gulong-gulo ako habang nakatira doon. Ayaw makontento ni Ma'am Martha. Ikaw naman nagawan kita ng masama. Gusto kong umalis. At takasan ng lahat kaya nandito ako. Paano ako? Kung aalis ka na para bang wala nangyari, ano na lang gagawin ko? Andy Sanchez, you are carrying my child, tas gusto mo magtago na lang? Sam, hindi na kita maintindihan. Noong una sabi mo hindi mo ako mapapatawad, galit ka kasi niloko kita. Naintindihan ko naman yun eh. Umalis na nga ako para hindi ka problema sa akin, pero ngayon, nagpunta ka pa talaga dito para sigaw-sigawan ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Andy, ayaw mo bang patawarin kita? Grovel some more. Ipakita mo naman na nagsisisi ka. Gusto ko lang maramdaman na nakokonsensya ka sa ginawa mo sa akin. Gusto mong malaman ang totoo? Okay, sige. Ang totoo, nagigilty ako. Napansin mo ako dahil kay Ma'am Martha. Kung di niya ako hinayaan na makalapit sa'yo, mamahalin mo ba ako? Magkakaanak ba tayo? Masaya na akong isipin na kahit ilang buwan lang napansin mo ko na nagkaanak tayo kasi hindi mo ako matiis. Okay na sa akin kasi mahal na mahal kita eh. Natameme si Sam dahil sa kanyang sinabi. Nasapu nito ang noo at hindi malaman kung ngingiti o mag-aamok pa. Damn you, sweetheart. Talagang di ka man lang nahiya. Nahihiya ako, oo. Pero talagang minahal mo naman ako, di ba? Di na ako maghahangad ng kahit ano. Alam ko hindi talaga ako permanente sa tabi mo. Sorry kung nasaktan kita. Di ko gusto yun. Gustuhin ko man na magkakilala tayo sa malinis sa paraan. Mahirap lang ako, Sam eh. Mahirap lang ako. Sa panaginip lang kita mahahawakan kung di ako pumayag sa gusto ng mama mo. Sumandal si Sam sa sasakyan at tumingala. Tinakpan nito ang mga mata. Hindi alam ni Andy ang susunod na gagawin. Lumapit siya sa lalaki at dahan-dahang inabot ang malalamig nitong kamay. Pasensya na. Gusto ko mo umamin sa'yo, nahihiya ako kasi wala akong ibang bagay na may pagmamayabang. Sabihin mo lang na kaya mo pa akong tanggapin, handa ako magpaalipin sa'yo habang buhay. Pero alam ko hindi yan ang gusto mo. Baka masuka ka kapag nakikita mo ako araw-araw. Iniluhod niya ang isang binti. Agad na alarma ang lalaki at niyakap siya patayo. You don't need to kneel. For me this way, Andy. Mas lalo ako nasasaktan. Hinigpitan ni Sam ang hawak sa kanyang kamay. Hinilas siya papalapit hanggang sa magtama ang kanilang paningin. Sigurado ka bang hindi magbabago yung isip mo? Saan? Yung sinabi mo handa kang samahan ako habang buhay.
Mapapatawad lang kita kapag tinupad mo yan, Andy. Huwag kang magbibitiw na matatamis sa salita. Tapos hindi mo rin pala kayang panindigan. Nariyan pa rin ang inis sa mukha ni Sam. Pero mas nangingibabaw raw ng kagustuhan nito manatili siya. Sigurado ka? Baka pagbuntungan mo ng galit yung magiging anak natin, ha? Baka sa pagtagal maulit nang yung nangyari sa mama mo. Sigurado kang ayos lang sa'yo? Alam kong ginagawa ko, Andy. All this time, hinihintay lang kita na bumalik. Tatanggapin naman kita agad kapag nagmakaawa ka sa akin pero sa huli. Ako pa pala tong kailangan dumayo dito para magsabi sa'yo ng totoo. Hinawakan ni Andy ang kamay ni Sam at hinalikan. Hala ko yun ang gusto mo. Di na mauulit. Just make sure. Talagang di ko na alam ang gagawin ko oras na lokohin mo pa ako ulit. Ibinaon ni Sam ang ulo sa kanyang balikat. Kumapit ito sa kanya na tila batang ayaw maiwan. Naintindihan ko naman kung ba't mo ginawa yan. Di mo na kailangan sumunod kay mama. Paano na pala mama mo? Bago pa man kita pinuntahan dito, kinausap ko na siya. She wants us to meet someday. Personal siyang hihingi ng tawad sa ating dalawa. Napaiyak pa nung malaman magkakaapo na siya. Mabuti at nagkaayos kayo. Siya ang nagdala sa'yo sa akin. Nagpapasalamat ako doon. Mas pipiliin ko na lang magpatawad. It's time to heal and forget. Gusto ko mag-focus sa kung ano namamagitan sa atin. Paano mo nalamang may anak tayo? Di ka man lang nagulat paglabas ko? Sinabi ng tita Elaine mo. Tinawagan niya ako nung aminin mo sa kanya na ako ang ama ng bata. Asar itong tumingala. Pakasalan mo ako, Andy. Dahil kung hindi habang buhay ako magdaramdam. Wala ka palang balak na sabihin sa akin na may anak tayo. Kung alam ko lang na gusto mo kami makasama, abay lalakarin ko kahit gaano pa kalayo yung bahay mo, talagang pupuntahan kita. Maingat na sabi niya na may halong pagmuso. Kahit mapagod ako, mabutas ng tsinelas ko, ipapakilala ko siya sa'yo. Alam na alam mo talaga kung paano ako mapapalambot, no? Pwede ko naman kayo sunduin. Isang tawag mo lang, kikitain kita sa kahit saan. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Andy. Hinuli ni Sam ang kanyang labi sa isang mabilis na halik at hinaplos ang kanyang tiyan. Huwag ka na ulit maglihim sa akin. Namumuro ka na. Sabi mo magpapakasal tayo. Totoo ba yun? Yes. Kailan mo gusto? Sa lalong madaling panahon, kahit sa ang simbahan basta ikaw ang groom. Natawa ito sa kanya. Ipapahanda natin ang lahat. Kunin mo lahat ng gamit mo, Andy. Iuwi kita. Hinihintay ka na rin ni Papa sa bahay. Gusto ka niya makilala. Talaga? Yes. Paabot na rin ito sobre kay Tita Elaine. Kumaway sa kanila ang matanda habang paalis ang kotse. Tumunog ang cellphone ni Sam. Tumatawag ang ama nito. Son, is she with you right now? Kumusta? Ang apo ko okay ba? Sumilay sa wakas ang payapang ngiti sa labi ni Sam. She's with me, Papa. Pauwi na magin ako. Hindi masasayang ang niluto niyo. Ganun ba? That's good. Mag-ingat kayo sa biyahe. Kapag may problema, tumawag ka lang. Thanks for always being there, Papa. You're welcome, son. I'm glad to hear that you're finally okay. Inabot ni Sam ang kanyang kamay matapos patayin ang tawag. Pinagsiklop nito ang kanilang daliri bago ngumiti. I love you so much, Andy. Mahal din kita, Sam. Hindi na ako aalis. Panghabang buhay na ako naka-superglue sa tabi mo. Tugon niya. Bumalot sa interior ng kotse ang marahang tawa ng lalaki. At alam ni Andy sa puso niya na matagal man ang abutin bago maghilom ang sugat na kanyang ginawang kasalanan nung una, sisikapin niyang ibalik ang tiwala ni Sam. Dahil tapat siyang nagmamahal, gusto niyang ilaban ang kanilang pagsasama at papatunayan niya na kaya nilang magbago para sa ikauunlad ng isa't isa. The end.